Here's an example of Tinker Pro POS for hardware operations. Pupunta muna tayo sa backend. Mag-focus muna tayo sa tatlong items na pang hardware. Initially, meron tayong tigwa 1,000 na cement, firefly, light bulb, saka yung pako. Now, magpa-process tayo ng sales by going back doon sa cashiering screen natin. And then, halimbawa, bibili na yung customer natin ng semento, ita-type lang natin yung name ng item, automatic na siyang lalabas sa search result natin. Alternatively, kung gusto nyo rin mag-barcode scanner, pwede rin yun. Tapos, bibili rin siya ng pako. Kung 2.5 kilo yung bibilihin niya na pako, ika-quantity lang natin, tapos 2.5. Automatic nang kinocompute ng system kung magkano yung total. Kapag magbabayad na si customer, pindutin lang natin yung payment o yung F5. Tapos, i-input natin kung magkano yung binayad ni customer, halimbawa 500, or pwede natin gamitin yung sa keyboard natin. Automatic na yun siyang mag-change. Pati yung pagko-compute ng sukli niya, automatic na rin. I-enter lang natin, and then, print receipt natin ngayon. Kapag GCash payment naman, pwede rin. Select tayo ng new items. Tapos, select yung payment. Select yung e-wallet. Naka-auto-select na yung GCash. I-input na lang natin yung reference number, and then enter or submit. Now, makikita natin ngayon sa sales history natin kung ano yung mga items na nabenta. Input lang yung admin password, and then ito na yun siya. Sales number 1, ito yung nabenta, or number 2 and number 3. Ito yung mga nabenta natin. So, may semento, may pako, tsaka yung tatlong items. Now, kung pupunta naman tayo sa ating backend, i-refresh lang natin yung screen, automatic na magre-reflect yung mga items na nabenta natin. So, bakit naging 996 na lang yung pako natin? Kung gusto natin makita yung quick overview ng mga inventory, kung bakit siya nagkaganon, ise-select lang natin yung stock history. Makikita na natin yung mga sample items nito nung last time. So, meron mga sample dito, no? Ayan, may mga sold. Nakikita po yan siya. Pati yung sa light bulb natin, makikita rin dyan yung kanyang initial inventory na 1,000 kanina. Pati yung nabenta na 1 piece, kaya siya naging 999. Ganon din sa semento natin. So may mga sample yan dyan previously until sa nagkaroon tayo ng 1,000 na initial item kanina hanggang sa naging 998 na lang siya. Now, kapag may mga customer tayo na utang, pwede po yun. Semento, payment lang natin, and then select natin ngayon yung credit. So kapag credit yung pinili natin, pipilitin tayo ng system na mag-record ng name ni customer. Halimbawa, si John Doe. Tapos select natin ngayon yung credit. Or input natin sa keyboard, ayan, yung ating arrow button. Ayan. So, credit yung mapipili natin. And then, print receipt natin ngayon. Now, kung gusto nating makita lahat ng mga transactions ng mga utang or sino mga customers yung may mga utang pa, select lang natin itong menu and then select natin ngayon yung unpaid orders. Makikita natin dyan, si John Doe, meron pa siyang 380 na balance. So, yan yung receivables natin. Kapag nagbayad si John Doe ng kalahati, select lang yung edit. Tapos, i-update lang natin yung item. Select natin kung paano siya nagbayad, kung via cash ba or via e-wallet. Let's say, kalahati lang muna yung binayad niya, 170. Continue natin. Magpe-print na ngayon siya ng resibo niya. Now, pupunta tayo ngayon sa unpaid orders to see kung meron pa siyang balance. So, 210 pa yung balance ni John Doe. Next, kung magbabayad na siya, update lang natin. Fully paid na siya ngayon via e-wallet. Input yung reference number, and then submit na lang natin. Automatic nang kinocompute ng system kung magkano yung remaining balance niya. Now, na fully paid na yung ating mga payables, balik tayo sa backend by going sa menu, management, ito yung lalabas.
Now, ang next question, paubos na yung stocks natin na let's say yung semento, paano tayo magre-record ng ating purchase order? Dito lang tayo sa create document, select natin yung purchase order, and then i-input natin yung semento. I-input natin kung ilang piraso yung gusto natin kunin, let's say 100 pieces. Ayan. Pati yung Firefly, 100 pieces din. Tsaka yung nail o yung pako natin. Yan. Let's say 100 pieces din. Now, meron tayong option to select yung supplier. Makakapag-add tayo niyan later by going dito sa supplier. For now, si unknown muna. Pwede rin tayo mag-record dyan ng unpaid para ma-record natin kung binibigyan tayo ng terms ng mga supplier. So, usually 30 or 45 days bago natin siya bayaran. So, pwede po yun. Pwede natin i-input yung reference number, yung OR from the supplier, and then isa-save na natin ngayon. Kailan yung due date? Let's say sa 17 or 1 month, pwede po yun. And then save na natin. Let's say i-receive na natin siya ngayon para mag-reflect agad sa inventory natin. Ayan. So ito ngayon yung ating invoice or purchase order mula sa supplier. And then ito na yun siya ngayon. Now, nag-reflect na ngayon sa ating inventory yung tigwa 100 pieces. Ito yun siya, no? Received. Naka-receive tayo ng 100 pieces from 997, kaya siya ngayon naging 1097. Same thing din sa iba. From 999, naka-receive tayo ng 100, and so on and so forth. Ito po yan siya. Ito. 95 plus 100, naging 1095. Ayan. Now, ito ngayon yung mga payables natin. Let's say, umabot na yung next week, magbabayad tayo ngayon ng kalahati kay supplier. Pwede po yun. Select lang natin yung actions and then a record payment. Input natin ngayon kung paano tayo nagbayad. Let's say via cash. Tapos, magkano yung binayad natin? 15,100. Tapos, meron tayong notes. Ayan, save natin ngayon. Now, nakalagay dito na automatic siyang mag-update kung magkano na lang yung remaining balance natin. Meron din tayong payment history if we want to check kung ano yung mga previous notes natin and so on and so forth. Now, kapag na fully paid na natin siya, let's say umabot ulit yung next week, magbabayad na tayo, record payment lang natin. Let's say nagbayad tayo via GCash, 15,100 yung binayad natin, bayad tayo today, and so on and so forth. And then, isi-save na po natin siya hanggang sa maging fully paid na lahat ng payables natin. So, yun po yung overall concept ng sa ano natin, no, sa hardware business. Yung mga multiple pricing, pwede po tayo mag-setup ng ganyan. Setup ng products, meron tayong import from other POS or yung Excel ninyo, pwede po tayong mag-record po dyan. And last din po pala sa akin, yung sa expenses natin, pwede tayong mag-add ng mga expenses like yung mga maintenance. Ayan, mga maintenance. And then, kung mga maintenance and repair, pag nasira yung sasakyan, invoice number, sinong supplier, mga water bills, no? Pwede po tayo mag-record dyan and then automatic na siyang mababawa sa ating income statement. Sa reporting natin, makikita dyan yung income statement natin kung talagang kumikita ba talaga yung business natin. Kasi kinocompute dyan ng system magkano lahat ng sales natin, 1/4 so far, yung mga sample sales natin, at saka magkano yung cost of goods sold. So, yun po yun siya. So, makikita natin yan daily or weekly or monthly or yearly kung kumikita ba talaga yung business natin. Pati yung profit and margin, magkano yung tinutubo per item, nakikita po yan dyan. Yung mga previous na nabenta, yan, magkano yung profit, yung ating mga customer list, mga utang, hourly sales, kung anong oras yung pinakamabenta, nakikita po yan dyan. Ayan. Pati po yung ating mga fast-selling items, nakikita dyan, para alam natin kung anong items dapat yung nire-restock natin na maaga kasi siya yung rank 1, yung ating mga pako or mga semento, mga buhangin, and so on. Pati yung ating mga
lahat ng report nakikita po diyan, pati yung low stock natin. If magse-set tayo ng low stock warning, lalabas diyan lahat ng items na low stock. Ayan.